Alam niyo ba na lahat ng sakit nagagaling sa gut? 100% na sakit natin, even it's a cancer in the tip of your toe, the tip of your hair, is from the gut. And we are hosts of 99% microbial gene. We call it germs. When we call it germs, it is defined as the composition of the three basic component of this microbiome. We have number one is bacteria, number two is viruses, number three is fungus. Alam niyo ba na mas marami pa siyang gene ang wati sa atwa? Wati has a composition of 48,000 gene. Alam niyo ba? How about rice? Rice composes of 90 plus thousand genes. 20,000, 22,000 lang tayo. Kabalo ba ka imong gut karon? Nakibag-o diyang sakit nasa imong gut. Wala pa ko kadungog. Naaliwati maski 48,000 nilang gene. Daghan pa sa atua ay naa sila communication na pareha sa atua. Human being are very unique by nature because this is the uniqueness of how God made us. That is the fundamentals of our topic. Our gut has a composition of 100 trillion germs. Composition of the bacteria, the viruses, and the fungus. However, ang gitudlo sa tua, duha lang, di ba, the good and the bad. Ang sabi dito sa diagnostic protocol, dapat may balanse ang bacteria in terms of sa proportionality. Kailangan 85% the good and the neutral. Di ba, ang alam nyo lang, the good and the bad, no? Ipailan na ko sa inyo karon si neutral. Unsa ni ka-powerful si neutral kaysa kay good and bad. Ang si bad, si pathogenic. Pag may tag-bad, muna siya mag-cause og sakit. 15% lamang. Ngano inginana man na ang kaning proportionality? For the healthy person, para pwede ka mo tindog sa iyong gut, sa healthy person, isa ka bad bacteria, pag healthy ka, kinanglag na pulo ka good bacteria. Napat yun niya tong imong pathogenic bacteria. Okay? That is the proportionality. However, pagka na, mutaas lang konti, akyat lang konti yung ratio ng 15%. 1 lang, maging 16, maging 84 ito. Magkakasikit na ang tao. We call this dysbiosis. Dysbiosis means imbalance of the good and the bad. Nag-increase ang iyong bad bacteria. Alam niyo bakit? Ang bad bacteria kasi, matagal patayin. Ang hirap patayin ng bad bacteria. Kasi hindi lang ang bacteria ang problema natin, may fungus yan may viruses dyan And by the way guys, do you know that we have a new organ that was being discovered year 2012? It is in our body, but it is not attached basically in our body. Ang tawag sa kanya is gut microbiota. Ang gut microbiota ay yung composition from your mouth to your anus. Yun yung mga bakterya na nandyan, nasa mouth mo, sa loob ng bituka mo, hanggang sa puwet natin, sa puwerta ng ating puwet. We call it gut microbiota. Hindi yan naka-attach sa katawan. Pero alam niyo ba that is an organ? Bakit siya organ? Because it has functions. It have functions. Number one, ang katawan po natin, pag kumain po tayo, hindi po ito ang nagko-convert ng ating kinain na magiging vitamins and minerals as required by our body. Those are the microbiota. For example, ako, good microbes ako. Ang trabaho ko is, pag kumain ka ng vitamin C and ng bayabas, i-convert ko yun. Or kakain ako ng malunggay. Di ba kita nga mga Bisaya, kusog kita mo kaog kalamunggay, no? Tama? Gusto kali kusgantay. Kasi support food ng kalamunggay. Remember, malunggay is prebiotic. From where pwede i-convert ito ng mga bakterya? Ano yung kaya niya i-convert ito? Lahat na minerals, vitamins, etc., pwede i-convert ng bakterya from malunggay. For example, kaong kag malunggay. Pag imbalance ay imong tinai, our gut, pag may problema ang gut mo, pag kumain ka ng malunggay, pag lumabas na buo yan, di ba meron ditong ganon? May nangyayari ba?
Marami, pag kakain ka, paglabas buo pa rin, lalutang, bilog pa nga eh. Ibig sabihin, imbalance ang gut microbiota mo. Hindi siya na-digest. Kasi ang purpose ng good bacteria is kakainin niya. Postbiotic means it's a combination of the pre and the pros. Pag kinain niya yung malunggay, i-convert niya kung anong vitamins requirement ng katawan ng tao. Pagkain niya vitamin A, vitamin C, vitamin D, lahat ng vitamins na kailangan ng katawan ng tao, paano niya malaman ang requirement ng katawan ng tao? Merong communication protocol ang gene ng tao at ang microbial gene. Ano yung communication protocol na yun? We call it Bibio-Fischeri Communication Protocol. Hindi pwede mag-usap ang bakterya, gene ng bakterya at gene ng tao hanggat ang bakterya mo, ang probiotic mo, hindi nadikit sa iyong tinai, sa inyong lamang loob, sa gut. Pag dumikit yan doon, saka siya magkakaroon ng function. Bakit probiotic namin ang gagamitin namin? Bakit probiotic namin ang gagamitin nyo? Bakit prebiotic namin ang gagamitin nyo? Ang dami naman sa market eh. Meron nga China, piso-piso lang eh. Mag-ingat ka sa prebiotic, punong-puno ng heavy metals yun. Sila ang gagawa ng vitamins ng katawan natin. Vitamin B12, vitamin K, folate, even other requirements ng katawan ng tao. Pangalawa, sila yung magsabi, this is the first line defense ng katawan ng tao, our gut. They are the one teaching our body the immunity. Dito ginagawa ang immunity. Even lahat ng neurotransmitter. 35% of neurotransmitter is being made in our gut. Even the happy hormone, it was being made in our gut. Our gut will make the happy. We call it serotonin. Kaya ang mga bata ngayon, malungkutin sila dahil napakababa ng kanilang serotonin level. Sa gut, hindi po yan sa utak ginagawa. Sa gut. Sila din ang nag-i-influence. Bakit mataba tayo? Bakit chubby tayo? Nakakasakit, no? Alam niyo ba, minsan we are pinapapit tayo ng mga bakterya sa katawan natin. Example, bakit sino dito ang diabetic? Taas ang kamay. Yung membro na diabetes. Hindi niyo ba alam, ma'am, kahit may diabetic ka na, gusto ka pa rin kumain ng sugar? Di ba nagka-crave ka? Sugar. Alam niyo ba? Because of the presence of Candida albicans. Candida albicans is a type of fungus na magre-release siya ng enzyme that can pass through your BBB, the blood-brain barrier. Tingnan nyo yung mga diabetic na ito. Kahit alam nating mamamatay na tayo, kasi diabetic din ako before eh. It is a metabolic disorder. Diabetic is a metabolic disorder. You have the problem in your gut. We call it the leaky gut. Alam niyo ba, even 70% of the control between the brain and the gut controls the brain 70% of its capacity. Kayang kontrolin ng gut mo ang iyong brain. Pag nagutuman ka nga eh, kausap ko senador eh, biglang hinampas yung lamesa eh. Kasi ang tagal mag-deliver nung waiter eh. Ang tanong ko, Sen, ano po nangyari sa inyo? Gutom na ako, Rocky. So na-control siya ng kanyang gut. But your brain, only 30% ang kaya niyang kontrolin sa iyong gut. Kasi involuntary ito eh. Kahit tulog ka, nag-grind pa rin siya. Nagpa-process pa rin siya. Kaya kayong kumakain, diretso tulog, delikado kayo dyan. Babangungutin kayo. Di ba may kasabihan tayo? Malayo yan sa bituka. Have you heard about it? Yes. Di ba? Pag nasugatan yung bata, malayo yan sa bituka. Because God is more important than your feet. Kasi lahat ng processing, absorption, iba yung absorption, iba yung absorption of nutraceutical requirement ng katawan is in the gut, hindi sa dila. Di ba lahat tayo pag kumain, pinapadiretso natin sa gut natin? Yes or no? Yes. O kasi nandoon ang processing eh. This is the central processing ng tawag, central processing unit natin, ating brain. Ito yung central processing na conversion ng ating nutraceutical requirement para pangangailangan ng bawat partida ng ating katawan. Sino dito ang normal delivery? Taas ang kamay. Sino dito ang cesarean?
Alam niyo ba how important na maging normal delivery ang isang anak ninyo? Kasi once magdi-deliver na yung this is we call it transplantation of, we call it the bacteria from mother to child transfer. Habang papalabas yung bata, lahat ng antibody, lahat ng probiotic ng nanay, lahat ng immunity requirement ng katawan ng nanay, pupunta yon doon sa puwerta to protect the mother, not the child. Kasi mag-o-open siya sa natural world, infection control. Pero habang papalabas yung baby mo, lahat yung probiotic ng nanay, nagtatransfer yan. Pumapasok sa mata, ganun, lahat pumapasok sa ilong. We call it the resident bacteria transfer protocol. Ito na-transfer ng resident bacteria doon sa anak nyo ang inyong mga probiotic. However, pag ang anak nyo cesarean siya, lahat ng dumi ng environment, yun yung ma-absorb ng baby. Kaya yung baby nyo, 500% siya na palagi siyang na-allergy. And ito pang pinaka-critical ngayon, 300% ADHD. Once magkaroon ka ng leaky gut, the cause of the leaky gut is eating rice, eating carbohydrates. Magproduce siya ng biomarker, protein, na tinatawag na zonulin. Ang zonulin, siya yung mag-detach ng tight junction ng iyong tinai. Ang problema, lahat ng microorganism doon sa iyong, ito yung bituka mo, dediretso yan dito, itong mga bakterya na yan, coliform, magre-response itong IgG, immune system mo. Pagpasok niyan, tatakpan yan siya ng mga antibody mo. Magiging tumor yan. Bakit may tumor sa ulo? Doon huminto. Doon siya naabutan ng matinding approach ng antibody mo. Kaya dinicide ngayon sa buong mundo na ang cancer, lahat ng klaseng cancer, galing sa bituka. Talaga? Yes. One thing, ang tumor is your protection. Pag nagka-tumor ka, magpasalamat ka, hindi pa ka-cancer. Pero pag pinrik mo na yan, binutasan mo na yan, nasa kill zone ka na. Magre-release na yan ng toxin. Mag-metastasize na yan, pupunta na yan kung saan-saan na cancer, bukol-bukol ka na. Lahat ng cancer nanggaling sa gut. Bakit? Even sa laboratory namo, ang isa ka ilaga, kaya bali mo nga ilaga ang gagamiton namo sa laboratory, yung white mice gagmay? Because 95% of their DNA, tungod kay ang DNA sa ilaga nga gamay, kanang mice 95% pareha sa tuwa. Kung sa atong sakit, muy sakit sa ilaga. So expose na mo sila sa cancer, sa tumor, magbukol-bukol sila, no? Ililikigat na mo, nami ipainom sa ila para magkalikigat. Tangtangon na mo itong mga tumor, abrihan sa laboratory, kaya balong ba mo sa sulod sa tumor? Tai. Coliform. Nabay coliform sa dugo? Wala. Nasa tinai. Bisang asa na parte ng cancer, ang sulod sa inyong tumor, coliform. But nobody teaches us. So these are all the processing, no? Ang postbiotic kasi, byproduct yon. Ang probiotic, hindi yan pwede intake pag hindi F1 ng may cancer. Ulitin ko ha, kayong may mga cancer, pag hindi F1 na inyong produkto, hindi nyo pwedeng inumin yan. Kasi papasok yan doon sa gut nyo, kahit good bacteria yan, atakihin pa uli yan ng iyong antibody, magiging tumor siya uli. Bago ka pwede uminom ng probiotic na F1, it should be, i-heal mo na ang iyong leaky gut through enzymatic healing by the use of postbiotics. Kasi hindi siya pwede. Ang postbiotic kasi, these are the byproduct. Vitamin A, vitamin B, vitamin D. Kaya nga, pag nagtanong sila, anong vitamin E ang kailangan ko para sa skin ko? Ganon. Alam niyo ba ang sikreto? Dapat biotech na vitamin E. Ano ang features requirement ng ating probiotic? We have 3 types of probiotic. Sa market, kadalasan isa lang. The live. Okay?
Our probiotic is a transient type because we have already our resident probiotic. And the transient type basically will help the resident probiotic only. And it should be kailangan, number one, ang ating probiotic, kailangan mag-survive siya sa acid na kasing tulad ng muriatic. Kabalo ba muna ang atong tinai, 1.3 ang pH ng equivalent sa muriatic acid. Imagine nyo na kumain kayo, nilunok nyo yung blade na hindi kayo nasugatan, dumiretso sa inyong intestine. Tutunawin po niya yan within 1 hour. At napakanipis lang po ang variation sa acid at sa non-acid dyan. At itong mga bakterya na ito, specific microbe, siya yung magtitikel, maggitikon niya to imong tinai, kanang mga villi na mag-produce ng mucus. Di ba mag-ihaw tag manok? Di ba, usaya, kita magod mga Bisaya, pati tinai itong kaunon, di ba? Or baboy, mo na itong dinuguan. Di ba natay kuskuson na ligyas? Kanang ligyas, mucosa. Actually, ang nagpapaproduce sa atong mucosa is the microbes. We call it Faecalibacterium fresnetsei. May mga pangalan ng bakterya. Pag yan humina sa loob na yung bituka, magkakaroon ka din ng leaky gut. Isa sa mga bakterya ay nandoon yan. Importante yan talaga. This bacteria basically, hindi lang siya nagtitikel, ito din yung bakterya na kailangan marami sa ating bituka para hindi mamaga. Anti-inflammatory siya eh. Magproproduce siya ng anti-inflammatory. So, number 2 of strain that is found in microbiota. Ang probiotic, hindi pwede yung kinuha nila sa labas ha. Yung sa mga lupa, dapat kinuha sa puwet ng tao. And extract. Yung iniinom po, yun po yung tinatawag na gikan yun na dapat sa tao. Di mataunggoy, di matakarabaw. Naiuban magod na probiotic, ibaligyan nila. Nagkukuha na sila, nag-harvest sa gawas. Dili na pwede ha, kinanglan ka nang nasa loob sa tinay. Kaduha, masab evolutionary significance. Dili siya basta-basta na mag-mutate. Kasi pag mali ang giinom na probiotic, pwede siya muasawa sa bad bacteria. DNA level, i-strip niya ang DNA ating bad bacteria. Magkuhan sila magminyo ba? Magminyo. Ang mugawas na pathogenic. Muna ilisod pat yun sa antibiotic. Munang ipagbawal na nga mupalit kag amoxicillin na inumon nimo kalakalati lang. Di ba sa unang panahon ang amoxicillin pwedeng paliton bisang asa, pwede, right? Karon kaya bang paliton? Dili. Kinahanglan prescription. Kasi may cycle ang bakterya eh. Na number of days na di siya kayang patyon. Ang problema, magkaroon ka ng AMR, antimicrobial resistance. Muna yung problema, AMR ha? Pag mali ang probiotic, ayaw mo pag inom mo probiotic na wala gikan sa laboratory, otherwise, magtataka na lang ka. Maski unsaon ni mong inom, dapat, kung mag-ubo manggali ka, dapat sa pinakamababa na antibiotic, dapat madutlan ka. Okay? Like erythromycin, amoxicillin, wala na gagamit na naron. O sa'yo gagamito natin? Nato, azithromycin. Pag ma-immune imong bakterya, wala na imong patay anang bakterya ha, sa imong lawas. AMR, magulat na lang kang mamatay. From synthetic, we go back to biotechnology. This is your product. This is our body needs. Kasi ang biopharma, ang tatargetin niya is the root cause of your problem. But the pharmaceutical product is only the symptoms of your problem. Alam niyo ba yan ang ipapasarado sa leaky gut niyo? Gaano kasigurado kayo na yung pinagagawa niyo ay tama at hindi mali? Number 1, we are FDA approved. And we are approved by Research Technology International. Funded by USAID. Supported by academic institution under JICA.